So, clear po ba? Clear naman po yung voice ko. Ayan. So, binabati ko po ang lahat ng nandito. Ayan. Hello sa lahat ng ating GFox believers. Ayan. Hello, hello sa Queen Boss Society. And of course, shout out sa team ko, Team Queens Listers. Ayan. So, ngayong hapon po, ayan, isi-share ko ang aking screen. Pero before that, syempre, lahat sa atin, panigurado na meron tayong kamag-anak na minsan nang na-bedrest or meron tayong mga kakilala na oras na nahiga na yan sa banig ng karamdaman na tinatawag nila. Alam na natin yung next dyan. Alam na natin yung sunod na mangyayari. So, nung time po na talagang nakita namin ito sa mga kapamilya namin, ay talagang nawalan na kami ng pag-asa. Okay, so let me share with you the story ng isa naming kamag-anak na hindi ganon yung kinahinatnan niya. Hindi bad ending yung kinahinatnan niya. So ngayon, nandito po ako sa inyong harapan para ipakita yung talagang greatness ni God and yung miracle sa buhay po nitong i-share ko sa inyo. Okay, so let me share my screen. Wait lang. Share ko lang po ang aking screen. Ayan. So, nakikita na po? Yes po. Yes. Okay po. Ayan. So, we are very grateful sa ating pong premium product which is Elixir Placenta. Kasi ito yung first in the market. So, familiar tayo sa Dear Placenta. Maraming brands dyan na nagkalat. Pero this is the only product na merong 3 therapies, which is the stem cell therapy, DNA therapy, and anti-inflammatory therapy. And ito nga po yung naging blessing sa aking family. So this is just a short background. Ito po yung Ordoña family. Ayan yung naka-gray po yung aking father. And then si Tita Dang, which is the younger sister of my father. And Tito Tony, nasa baba, which is naka-orange. Ayan, si Tito Tony, siya po yung panganay sa magkakapatid. Ayan, so yan po yung mga i-share ko sa inyong testimony this afternoon. Okay. So si Tita Dang, which is the younger sister of my father, ay kinasal ng June 2000 kay Tito Sammy. Ayan. So si Tita Dang po ay isang public school teacher and Tito Sammy is a civil engineer by profession at nag-work po sila pareho sa government agency by 2000. Pero 5 years later po, after nilang ikasal, ayan, si Tito Sammy, nakaramdam siya ng pamamanhid sa half na part ng kanyang katawan. So naglalakad sila papuntang hospital ng tita ko. May nakabangga siyang babae. Wala siyang pakialam. Ang sama ng tingin ng babae sa kanya. Pero siya, wala siyang pakialam. Yung pala, talagang manhid na yung katawan niya. And yun nga, na-diagnose siya as mild stroke. And napilitan siyang mag-stop sa work for 10 years. And even Tita Dang, na-stop din po siya sa pagtuturo para bantayan ang kanyang asawa. So during this time, meron pa lang silang isang anak and pareho silang nawalan ng trabaho dahil po sa mild stroke ni Tito Sammy. Pero good thing, talagang mabuti pa rin po ang Lord na after 10 years, naka-recover na totally si Tito Sammy. Ayan. So bumalik na siya sa normal na katawan, malakas, at nakakapag-work na siya ulit. So this photo was taken January 2019. This was before pandemic. Ayan, malalaki na yung kanilang 3 anak. Ayan. So 3 yung kanilang anak and yung panganay niya po ay nursing. And si Tito Sammy, dahil nga nanumbalik na yung kanyang lakas after the mild stroke, nakakapag-work na siya ulit sa isang construction at nagbi-build po siya ng gasoline station. Ayan, contractor po siya. Nangongontrata siya ng mga gas station. He was very healthy
And 54 years old siya by that time. And ang masasabi ko lang po, just a short lang sa kanyang lifestyle, siya po ay talagang bad smoker. Ayan, isa po yan sa kanyang lifestyle. Siyempre, kasama mo mga construction, di ba? Mahilig yan, manigarilyo, tapos puyat. And then of course, pag ikaw ay isang contractor at naghahawak ka ng malaking pera, talagang matinding stress po ang kaakibat po niyan. Kaya, nitong mga nakaraang nitong 2021, ito po yung mga naramdaman niya. Nagkaroon siya ng sobrang sakit ng ulo kung saan sa isang buong maghapon nakakalimang biogesic siya or higit pa kasi sobrang sakit talaga. Gusto niya maibsan yung sakit ng ulo niya. And then dumating yung time na nagsi-seizure siya, nahihimatay siya. Sabi nga niya sa tita ko na pagkagaling ng tita ko, kasi nag-work na ulit yung tita ko, galing sa school, sabi niya, Mami, nahimatay ako. Hindi ko alam ano yung reason. Ayun. So, yun na pala, symptoms na pala yun ng brain tumor. Ayan. So, si Tito Sammy, na-diagnose siya June 2021 as brain tumor. Ayan. Ayan po yung mga medical records na nagpapatunay na talagang meron siyang bukol. At yung bukol niya po ay hindi lang basta bilog, pero kalat siya. As in parang lusaw na nandito sa brain niya, nakayakap. Kaya hindi siya pwedeng operahan dahil pag ginalaw po yan ng doktor, critical yung pwede niyang kahinatnan. Na pag inoperahan siya, parang 60-40 yung chance, 40% lang yung chance na mabuhay siya. And hindi pa yung babalik siya sa normal na kalagayan. Kaya, ayun nga, too risky. Kaya ang naging decision po ng family, hindi na lang gagalawin yung bukol. Hahayaan na lang. Kumbaga, kung kunin siya ni Lord, sige, yun na lang, hihintayin na lang. Kaysa yung pag inoperahan, ang laki ng gastos, tapos para bang 40% lang yung chance. So, hinayaan na lang na nandun yung bukol. And lahat kami talagang praying na si Lord gumawa ng miracle, kasi wala naman kaming enough na pera para masustain yung kalagayan ni Tito Sammy and wala ding pang-opera sila Tita Dang. Ayan, hinayaan na lang yung bukol. And then, nitong year, January 2022, ayan, yearly kasi meron kaming reunion, family reunion. Ayan si Tito Sammy, malakas pa siya. Ito din yun, December 2021. Wedding namin yan ng asawa ko. Naka-attend pa si Tito Sammy. Naglalakad pa siya niyan. And then January, malakas. Malakas pa talaga. Pero as you can see, parang may iba na sa mukha niya na parang may iniinda na talaga siyang sakit. And diyan, kapag extreme yung emotion niya, like na-excite, nalulungkot, nai-stress, may himatay po siya. Ganun po, pag nakakaranas siya ng extreme emotion. And ito na yung time na naging worse na yung kanyang situation. This was February 2022. Ayan, matinding-matindi na yung kanyang headache na talagang sobrang dalas na niya mag-take ng biogesic. At yung seizures niya po nito, February, talagang matindi na kasi every minute or sobrang frequent na. Kumbaga, pag nag-seizure siya, hindi lang siya yung basta mahihimatay, humahampas yung kamay tsaka paa niya, hindi yung katawan niya. And sabi nga po niya na ito talaga yung nakakapanghina sa kanya, na gusto na niyang kunin ni Lord. Kasi pagod siya Pagod na yung katawan niya na every 5 seconds, mangingisay siya, tapos hindi na siya makabangon by this time, February this year. Kasi nga, sa sobrang dalas niyang mag-seizures, delikado siya na lagi nakatayo. Kaya ayan nag-umpisa na siya maging bedridden. And ang worst case pa po is naging siya, forgetful. Para siyang may Alzheimer's na hindi na niya kilala kung sino yung kausap niya. And the worst thing is nakikita niya na yung mga kamag-anak naming namatay.
So parang kinukuha na ba siya or sa isip niya lang yon? Kasi may nakikita siya, ikamamatay lang nitong pinsan namin na to noong November, nakita niya. And then may katabi siyang bata which is wala naman siyang katabi. May babaeng naglalakad, wala naman. And then isang gabi, umiiyak siya, sabi niya, bakit naman namatay yung anak ko? Bata pa siya, umiyak talaga siya. Pero ang totoo, hindi naman namatay. Kaya, ayun po, ito po yung video niya ng seizures niya po. Ayan. So, ganyan yung mga symptoms na nararanasan ni Tito Sammy. And kami as family, lagi kami nagpe-pray and very hopeful kami na si Lord na yung bahala kay Tito Sammy. Kung ma-extend yung buhay niya, thank you Lord. Pero kung kukunin siya, thank you Lord pa rin kasi magkakaroon siya ng kapahingahan. But the next thing, March 2022, good news kasi parating na yung magiging sagot sa mga dasal natin, mga dasal din namin as family. Ayan. So, ang ating company naghanap ng beneficiary. And ako mismo, personal na ako nag-message kay Sir David. Sabi ko, Sir, I have an uncle who has tumor and grandpa who has kidney failure na mag-undergo ng dialysis. So, unfortunately po, na ang lolo ko, na dapat dalawa sila maging beneficiary, kinuha siya ni Lord March 29. So, March 21 ako nag-chat kay Sir David. So, hindi na siya umabot sa Elixir. Ayan. So, talagang ganon. Pero good thing naman na, ang good news naman, pagsapit ng May, napili po si Tito Sammy as GFAX Elixir beneficiary. Ayan, sobrang happy ko na nagmula kay Ma'am Camille ang good news na talaga napili kami as beneficiary. Ayan, na makaka-receive kami ng 2 bottles of Elixir from GFAX. Ayan. So, by that time, marami na rin sinubukan yung tito ko na mga herbal. Aminado naman siya noon and tita ko rin nagsabi na nag-try din siya ng mga iba't ibang herbal. Pero sabi nga ng tita ko, kahit isang daliri lang daw yung maigalaw ng tito ko, talagang i-continue niya yung paggamit ng product na yun. Isang daliri lang. Kasi hopeless na sila eh. Yung tito ko by this time, na siya, lantang gulay, namayat na, hindi na makagalaw, ganon na yung situation niya ng May. And ayun nga, dineliver ko sa kanya yung Elixir. And after 5 days, 5 capsules pa lang po yung tinitake ng tito ko, nagulat kami sa naging result, sa naging epekto sa tito ko. And nagiging responsive na siya and nakikilala na niya kung sino yung mga kausap niya. And lahat ng mga sinasabi niya ngayon, totoo na. Totoong nangyari to, hindi na siya yung parang out of this world na iba yung sinasabi. Wala nang hallucinations. And eto after 5 days, yung paa niya na hindi niya naigagalaw, na itataas niya na yan. And yung seizures niya na every 5 seconds, ngayon tumagal na siya. Naging every 45 minutes na. So, ito po yung video na naigagalaw na niya yung paa niya. Anak, baka naman niluko mo ko, Daddy. Itaas mo yung isa mong paa. Ito. Itaas mo pa, Daddy. Wow! Yung kabila. Hindi okay yung kabila. Tapos ito, siya yung Ito nga yung hindi nagagalaw. Thank you, Lord! Nagagalaw mo na, tita? Salamat po, Panginoon. Tsaka yung seizure niya, very light lang, very minimal lang yung seizure niya. Gayan lang yung seizure niya? Oo, medyo na-excite siya, kaya gano'n. Na,
Yung kamay na yan, dahil pati therapy na lang natin. Pati itong paa mo. Pati therapy tayo. Magkikipag-usap ako sa pag-ibig. Titignan ko kung ano. Uminom na ba siya? Okay. Uminom siya kaninang maga. Ngayon kasi pinakakain ko pa. Pagkapakain ko, tapos sabi niya, Mami, alam mo, pinuwento niya sa akin. Nagulat ako, kinikilabutan tuloy ako. Pwede lang, again. Oh my God! Oo, gumagano pa. Gumagano po eh. Hindi ka ka dahil. Ayun, Daddy. Go, one more. Wow! One more. Sige. Bukas uli, ah. Ang ilan na bang araw na uminom? Pang 5. Ito yung nag-exercise yung ganyan. Yay! We have to celebrate! We have to celebrate! We have to celebrate! Yeah! Ayan. So, di ba, ramdam na ramdam natin sa video yung saya ng buong family na nakita yung progress ni Tito Sammy after taking 5 capsules of Elixir Placenta. Ayan. And then, ayan, this was June 17. Unti-unti na po niya nagalaw yung kanyang ulo. And then, talagang malinaw na yung kanyang pagsasalita. And stronger upper body. Ibig sabihin po, nakakaupo na siya or nakakatagilid, pero with assistance pa lang po yan. Tsaka hindi na sumasakit yung kanyang ulo. And kung napansin niyo po kanina, yung seizures niya, hindi na yung humahampas yung katawan. Ang seizures na lang po niya is yung sa mata na parang kumikindat, ganun. Ayan. And sabi nga po niya, nagkaroon din siya ng increase sa sexual drive. So, kahit na naka-bedridden siya, may ganun siyang feeling. Kasi sabi niya, every time na ininom niya elixir, mainit sa pakiramdam. So, ayan. Okay, so ito na po yung nakakaupo si Tito Sammy, pero nakatukod yung isa niyang kamay. Kasi, ayan, yan palang, kumbaga meron kasi siyang will eh. Gustong-gusto niya talagang gumaling. Kaya tinutulungan niya yung sarili niya. Ayan po. Dati hindi siya nakakaupong ganyan. Ngayon, tinutukod niya lang. Pero pag inalis niya itukod ng kamay niya, mawawala yung balanse niya. Pero ako nag-upo sa kanya dyan. Pero dati talaga, hindi ko siya maiwanan dyan. Hindi ko maiwanan. Laging nakahawak yung kamay ko sa dalawa niyang shoulder. Kaya, ito yung pagbabago. After taking nitong elixir na madalas kong ikwento. Ayan po. Dati. Ayan. Okay, and then ito was July 2. So ito na yung mga last week ng kanyang pagte-take na Elixir Placenta. Ayan, totally nakaupo na si Tito. And ayan po ang kanyang cell group, which is talagang pinagpe-pray siya and nag-share sila ng God's Word. Talagang malaking tulong po dito ay si Lord. Si Lord din talaga yung nagke-create ng miracle and ng hope kay Tito Sammy. And of course, Elixir Placenta, napakaganda po talaga. Napakalaki ng pagbabago kay Tito. Ayan. And ayun yung bed niya. Inalis ko po siya dito para maipatong niya yung kanyang mga paa sa sahig. At Daddy, kumaway ka nga. Taas mo isang kamay mo, Sam. Taas mo isang kamay mo. Ayun. Ganyan na po ang kanyang improvement. Yan, nakakaupo na siya mag-isa. Hindi na siya yung natutuwad. At wala na totally ang kanyang seizures. Siguro by this coming month of August,
baka ipa-MRI ko or CT scan man lang para nang sa gayon po ay malaman natin kung ang kanyang bukol o tumor sa utak ay nawala ng tuluyan. In Jesus name. Salamat sa produkto na maaaring ito'y ginawa at talagang ginawa upang para sa mga taong gaya ni Sam po ay magkaroon ng pagpapalang kagalingan. Minsan gumagawa talaga ang Panginoon ng mga bagay na kapakikinabang ng kanyang mga mahal na nilikha. Ayan. Ayan po, 8:30. Salamat po. At ito lang po ang aming video today. Sam, salta ka nga para malaman nila. Kasi dati po ay naggargar yan, talagang hindi siya kapagsalita. Salamat po. Thank you. And God bless you. Ayan. Ayan, di ba napakagandang balita. Yung dating kamay niya na hindi niya maikilo, sabi ng tita ko, di ba, pag kahit isang daliri lang yung may galaw niya, talagang i-continue nila yung gamot. Pero dito, di ba, buong katawan. And ngayon nga nakakaupo na si Tito Sammy. May pa-interview tayo, syempre. Hello, magandang araw po sa lahat. Ngayon po kasama ko si Tito Sammy Pontanos and ito na po yung latest condition ni Tito. Ayan, so interviewin natin si Tito kung kamusta yung pag-take niya sa Elixir Placenta. Dati nakahiga siya, bed rest at walang lakas yung kanyang katawan, nagsiseizure at hindi malinaw yung mga sinasabi niya. Pero ngayon, ito na si Tito, konting-konti na lang lalakad na siya ulit. Ayan, so thank you Lord talaga. Ayan, Tito, kamusta po yung pag-date niya sa Elixir Placenta? Maganda. Nakakaragas ako talaga yung bigla akong nagbago. Wakas. Mga sa katawan ko. Yan na naituturo-turo ng mga paa ko. Naigagalaw ko na itong kaliwang nagdana kasi totally itong kaliwang bahagi ng tao ko. Walang kagana-gana yun. Hindi ko maigalaw. Pero ngayon, naigagalaw ko na. Opo. Ilig pa ako. Ready na lumakad. Ready na lumakad. Nawala din totally yung seizures. Oo, yun na. Oo. Mga 5 months na. 5 months to 6 months siguro. Nawala na yung seizure ko na every 20 minutes. Ayan, di ba sobrang buti ni Lord. Glory to God talaga sa buhay ni Tito Sammy. And ayan, sobrang blessed po namin na ma-share sa lahat ang magandang balita na nangyari sa kanya. Ayan, so no October 14, nagkaroon po ng Elixir Testimonial Summit sa Marquee. Ayan, and sobrang overwhelmed ni Tito. First time niya ulit makalabas sa bahay. Nakita niya, ang dami na palang nagbago sa paligid. May mga bagong malls na naman pala sa Manila. And ayan, sobrang saya niya na madami nagpa-picture sa kanya, di ba? Sabi niya, siguro nagagwapuhan sila sa akin kasi ayan, nagpa-picture pa sila, di ba? Ayan, so, ayan, sobrang happy ni Tito na sa tulong po ng GFAX ay siya ay gumaling. Ayan. Pero syempre, meron tayong improvement. Ito ang latest. 'Di ba? So November 2, nag-attempt na siyang tumayo. Pero syempre, ano pa 'yan, parang bata na natutumba-tumba. Ayan. So panoorin natin ang first attempt ng pagtayo ni Tito Sammy. Isa lang. Diyan. Iano mo to. Yan na ito. Sige, ito lang. Ayan. Wow, very good. Hindi, ibig sabihin, ano na ano niya ano niya yung... Ito yung unang araw niya na tinry niya. So, daddy, araw-arawin mo yan. Magugulat. Niya masyong... Ayan. Okay, so thank you Lord sa buhay ni Tito Sammy na dati naka-bedridden. Pero ngayon, unti-unti nang nakakatayo. And miracle po yan ng Lord. And of course, thank you sa Elixir Placenta. And ito nga, meron pa tayong another good news. Meron tayong another feedback
Ito po ay aking pinsan. Ayan, and member din siya ng GFAX. Member din siya ng Queen Boss. So siya po, matagal niya ng problem ang pagkakaroon ng ectopic. Yung nabuntis na siya before, pero hindi doon sa loob ng, hindi siya napunta doon sa mismong lalagyan ng bata. Napunta lang siya sa parang lining. So hindi natutuloy yung kanyang pregnancy. Pero since madala siya, kanila Tito Sammy, inamin niya na kumuha siya ng isang capsule ng elixir at tinake niya yon bago sila nagkaroon ng alam niyo na yon, yung sa mag-asawa, di ba? So, tinake niya yon the night before sila, tapos nagpray siya talaga na, Lord, I pray na ito na yung hinihintay namin. And, ayan, ngayon, nagpa-ultrasound siya, okay, and ngayon ay 3-month pregnant na si GL Rose Mira. Ayan, 1 capsule lang yan. Grabe talaga, no? Nakakakilabot. And nung Elixir Summit, nabanggit ni Doc Francis yung about sa ectopic pregnancy na talaga palang nakakatulong yung elixir sa ectopic, and sakto, totoo na ito yung nakatulong sa kanya. So matagal niya na yung problem. Yan. And then next naman, nagkaroon din po ako ng mga clients na talagang nabentahan ko sila. Meron tayong prostate cancer stage 3 na gumanda rin yung pakiramdam niya. Meron siyang parang mainit na ilalabas kada umiihi siya, kaya nag-second battle siya. Kumbaga, nag-avail siya ulit kasi gumanda yung pakiramdam niya. Okay? And then meron naman na isa, marami siyang kulani sa leeg na alis. Ito yung nasa right side. Yung conversation namin, sabi niya, nawala yung mga kulani niya sa leeg and magaan yung pakiramdam. So, dati may mga hindi siya nagagawa activities, ngayon naibalik niya yung lakas niya. So, itong tinutukoy dito is around 50 plus years old na. So, malakas na yan ngayon. And, syempre, sa family namin, nag-take din kami, and mother ko, sabi niya, yung crack heels niya na dati talagang kinukuskus niya yan para maalis yung mga, diba? Pero ngayon, nawala. And yun dito, yung sa noo, yung parang galit, may 2 guhit dito na galit, nawala din yun. Sa tulong din yun ng Elixir Placenta. And ito pa. So, yung pinakita kong picture before I start, yung panganay nila Papa, which is my tito, yan si Tito Tony. Ito naman yung next ko i-share. He was my uncle and ninong, and siya rin yung nag-build nitong bahay namin ng asawa ko. Kasi nga, ang work niya is paint contractor and Hardiflex installer. And siya rin yung naging model ko ng Amfit. So, June 22, 2021, ayan, model ko siya ng Amfit, and nagtitake din siya ng Spirulina. He was 60 years old and meron siyang diabetes and high blood. So, ayan din. Meron din siyang picture nung kasal namin kasi yan yung normal niyang face. Yan ang normal pa. Pero, nagulat kami, a year later, June 7, 2022, pagkagaling niya sa work, pagod siya, and breadwinner din kasi siya, talagang pagod na pagod yung katawan niya. Ayan, nagulat siya, after niya maglinis ng katawan, tumabingi na lang yung mukha niya. Ayan. And yung left eyes niya, nakadilat, nagluluha, hindi niya na ipipikit. Nakakaramdam din siya ng panghihina, and dahil dito nga, na-diagnose siya as Bell's palsy, kaya na-stop din siya sa pagtatrabaho. Pero, good news, dahil June, saktong-sakto, kaka-release lang po niyan ng Elixir. Kaya, yung 7+2 na inavail ko, yung isa doon sa free, binigay ko kay Tito. Ayan. So, after niya mag-take ng 1 bottle, bumalik sa normal face. Ayan. Yung palig niyang bibig, naging normal ulit. Lumakas daw yung katawan niya. Naalis yung gout, nag-normal ang sugar, at nag-normal ang blood pressure. So, ito po yung kanyang testimony. Ako nga pala si Tony Ordonez.
na nakatira sa Malolos, contractor, painter contractor, installer ng Hardiplex installer. So, sagad sa trabaho, laging pagod. Kaya nga sa kaya nga ang nangyari sa akin na pasma ako, na Bell's palsy ako, ito ka, tumabingi yung mukha ko. At hindi ko alam kung paano gagawin ko. Una kong naramdaman, masakit ang tagilid, parang stiff neck. Tapos nahihilam ako, parang nagluluha. Nung pina-check up ko sa doktor, Bell's palsy daw, buti hindi naapektuhan yung yung katawan ko. Mukha lang ang naapektuhan. So nung June 8 kasi nagsimula yun eh. Ngayon mga ilang days binigyan ako ng pamangkin ko ng elixir. Eto. Binigyan niya ako ng elixir. Tinry ko kasi may maintenance na rin ako ng sa high blood. At sa tawag dito, sa sugar. So, tinake ko muna to, pero gusto kong masubukan. Hininto ko yung mga gamot ko na tinitake ko. Pero hindi naman bigla. Unti-unti lang. Kumbaga sa nagbabawas ako. Tinatry ko kasi to kasi hindi pa ako sigurado eh. Pero nung tinitake ko, ayun, nung unang week, parang may epekto na siyang, parang hindi ako makapaniwala. Pero eto nga, mga second week, ang naramdaman ko, basta pawisin ako. Tapos siguro yung mga toxic ng katawan ko, nilalabas niya. Tapos yung mga parang gout ba sa kamay ko kasi hindi ko maikilos, yung bang hindi ko mai-grip ng matigas, ng mahigpit. Parang ano siya, yung bang masakit pag nakikipagkamay ako. Laging ganun, maging sa tuhod ko, sa mga ankle bones ba tawag na knee, na nagtataka lang ako, medyo nawawala. Sabi ko parang okay, maganda. Tapos nawawala yung maintenance ko. Nagagalit nga si Mrs. dahil magme-maintenance ako dahil na mahirap na hindi ako mag-take nung baka daw biglang sumipa yung high blood. Pero matigas ang ulo ko dahil tinatry ko nga. Eto, nagtitake pa rin ako paminsan-minsan, pero hindi naman na tumataas ang BP ko. Ang BP ko nagiging 110, 115, ganyan lang, over 75, over 80, hanggang ganun na lang. Kaya hindi ko na tinitake yung aking maintenance sa high blood. Yung sa sugar naman, nag-maintain siya ng, kasi nga dati nagwa 140 ako, naging 125, 130, ganyan. Pero alam ko bababa pa rin yan. Kasi nga medyo may katigasan pa rin ang ulo ko. Hindi ko maiwasan na kumain minsan ng medyo matamis. Pero pa konti-konti na lang. At saka ang rice ko hindi ko na
dinadamihan talagang control. Kasi mahirap din yung gagamutin ka ng elixir pero ano siya, pero hindi mo naman susundin kung ano yung dapat mong alisin sa katawan. Kailangan lang maging ano ka, sundin mo kung ano yung mga tamang dapat kainin, exercise, alisin mo lang yung mga bawal na pagkain. Kung hindi mo man maalis ka agad, konti, ganun, tikim-tikim lang para hanggang sa maalis mo na. Kasi mahirap naman yung sabihin mong totally matatanggal mo eh. Basta ganun lang, pero believe ako dito. Wala akong masabi dahil maraming pinagaling sa akin at saka maraming nawala sa akin na masasakit. Dating hindi ko napapanik yung hagdanan namin, papanik ako doon, nahawa ka sa gabay. Ngayon nakakapanik na ako ng diretso, nakakadalawang hakbang pa nga ako ng 2 betang. Tinitry ko talaga kung hanggang saan ang tibay niya. Pero okay naman. Nagiging nagiging effective naman para sa akin. Kaya kung ako sa inyo, kung kaya rin lang, mag-elixir na kayo. Yan lang ang masasabi ko. Ako nga, pasalamat sa Diyos dahil binigyan ako ng pamangkin na makatutulong sa akin. Ito ang paraan na binigay niya sa akin. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. So, thank you so much po. Ayan, sa Bell's palsy. And next naman po is cervical cancer stage 4. Ayan, ito naman po si Engineer Nanay Inday. Civil engineer din po siya by profession and nag-work sa DPWH noong kanyang kabataan. And ito nga, noong nasa 70 plus years old, dito na sumumpong yung kanyang sakit. And ang kadalasang symptoms is tulog siya ng tulog or parang nanghihina dahil nga na-diagnose siya as stage 4 cancer. So, syempre pag alam mo nagkasakit ka, talaga mawawalan ka ng pag-asa. And ayan, naging manas din yung paa niya and madaling mapagod. And ito nga yung convo namin nung tita ko na ang sabi niya, ang diagnose daw ng doktor sabi, expected na this month, which is nung September, manghihina na dapat si Nanay Inday. Pero nung nag-take po siya ng elixir, palakas pa siya ng palakas. Di ba po ang stage 4, dapat yan yung mahina na, naka-bedridden na din. Pero si Nanay Inday nakakalakad pa po at talagang naging malakas after mag-take ng elixir. Ayan. So, yan lang po at dito na nga po nagtatapos ang aking sharing. And alam ko po marami sa atin yung talagang may kakilalang ganito. And alam ko po malaking tulong itong mga na-share ko. And ito, nagsimula lang to sa family. Puro halos kamag-anak pa lang po namin ito. Hindi pa kami masyadong nakakapag-share sa iba. Pero I know sa inyo po na mga talaga nag-a-ads na malaking tulong po itong mga testimonies na ito. Ayan. Thank you so much po sa lahat. Ayan. Back to you, Ma'am Primar. Ayan, thank you very much, Miss Abigail. Grabe talaga. Totoo yung sinabi ni Miss Abigail, no, na it will really help us improve yung ating marketing tools, no, with the testimonies that we have here. Sabi nga, di ba, that you are the product of your product. So, madalas lagi nating naririnig sa ibang tao, totoo ba talaga yung elixir placenta? Nakakatulong ba talaga yan? Di ba? So, laging may nagka-question sa atin na ganyan. Pero, once you prove that it really helps, tuloy-tuloy na. No? Tuloy-tuloy na yung mga naniniwala sa ating product and tuloy-tuloy na yung mga gumagamit. Just imagine, with just
sa bracket lang no ni Miss Abigail, may brain tumor, ectopic pregnancy. Grabe, ang galing ano na congratulations pala ma'am. Yung ating 3-month pregnant. Ayan, congratulations Miss Rose Mira. Tama Miss Yes Abigail po. no? Yes po. Rose Mira. Ayan, so nakakatuwa ano that itong mga ganitong bagay na ito ay talagang nakikita natin that Elixir Placenta really proves to us na talagang effective siya, no? Prostate cancer stage 3, Kulani, yun, crack heels, wrinkles, Bell's palsy, cervical cancer, grabe. Ang daming na-share ngayong hapon na ito ni Miss Abigail sa atin. Ayan, so Miss Abigail, what's with Elixir Placenta that your relatives really want to take it? Yes, ma'am. Kasi bago pa dumating yung Elixir, di ba parang may pahapyaw na yung company na magkakaroon tayo ng Dear Placenta. So I made research din. And nung nakita ko yung ganda ng effect niya, sabi ko, wala nang mamamatay sa pamilya ko na na dahil lang sa karamdaman. Pero meron pa nga po kaming kamag-anak na namatay din this year. Ang sad thing naman po is, shinare ko sa kanya yung Elixir pero parang na-zin zone lang ako. And then, month later, kinuha siya ni Lord. Pero lang siguro din, talagang kung ano yung will ni Lord, yun na lang, 'di ba? Pero I'm so happy na marami po sa kamag-anak namin talagang nagtiwala at talagang gumamit sila. Ayun. Yeah, that's true. So yung talagang heart mo talaga, Miss Abigail, is to really help, no? Siguro secondary na lang siguro yung makukuha or income sa Elixir Placenta, pero number one thing talaga is kung paano makakatulong, paano mapoprolong yung life ng isang tao, no? So, last Elixir Summit, yung wife ni Tito Sammy shared about her faith, no? So, how does Elixir Placenta po, Miss Abigail, help in spiritual life? Okay po. Ayan, so sobrang laki ng impact niya. Kasi sa kagaya po ni Tito Sammy na kaming lahat nagtitiwala naman kami kay Lord. And talagang nandyan yung faith namin. And we are ready kung kukunin siya or hindi is still something good na plan ni Lord. Pero dito po sa Elixir Placenta, sabi nga sa Bible di ba? Even si Lord gumagamit siya ng bagay or ng taon na para mag-create ng miracle. 'Di ba si Lord, si Jesus nag-mold pa siya ng laway sa putik. So para lang gamutin yung bulag. So ganun din, hindi naman siya biglang hindi siya magic na mangyayari. There's something na gagamitin siya. And we are so blessed na sa pamamagitan po na Elixir Placenta, God performed a miracle. So may mga kakilala ko na siguro nag-take din sila ng Elixir pero bakit iba yung nagiging effect. So it's something po na it should be something, i-apply mo muna yung faith. So dapat meron kang belief kay God and belief sa product. Kasi hindi siya gagana ng yung parang take ka tapos parang ay ba't wala? Ganon, di ba? So it's something na both, kailangan mo siyang paganahin parehas. Ayun, ma'am. Ayun, yeah, no? Parang, as I have also listened to the testimonies of the others na nagbigay din ng testimony nila, it's both ways talaga. You really need to have faith and also have faith with the product, faith with the Lord, and also faith dun sa product natin. And you mentioned earlier si Tito Sammy, gaano ka importansya na may willingness ka or determination para gumaling? Yes, ma'am. Napakalaking factor. Yung talagang gustong-gusto mong makarecover. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung isa kong lolo, na dapat beneficiary din siya, I think gustong-gusto na niyang sumunod sa lola ko Meron siyang will na parang ayoko na mabuhay, ganyan. So, siguro si Tito Sammy kasi andyan naman yung asawa niya, andyan yung mga anak niya, and maraming tao na nagpe-pray para sa kanya. Malaki talaga yung will niya, and nakita niyo po sa mga videos, ina-assist niya yung paa niya
para mataas. And ngayon, nagpa-practice siya tumayo kasi gustong-gusto niya makarecover. And napakalaking factor po na gusto mo. Kasi pag ikaw, nawalan ka na ng will sa buhay, yun na din parang ina-attract mo na rin na mangyari sa'yo yun. And si Lord, ibibigay niya sa'yo kung ano yung prayer mo. Kung ang prayer mo, kunin ka na niya, edi sige, kahit ano namang bagay, kahit ano na may pag-pray mo, di ba? Basta will ni Lord, ibibigay niya sa'yo. Ayun. So, ayun. Thank God kasi si Tito Sammy din palaban. And nung nakita niya na ito na yung chance, may elixir, ano pa yung reason niya para tumanggi na makarecover, di ba? Ayun, ma'am. Yeah, that's right. So positive thoughts talaga, no? So it really attracts, or your thoughts can also become your actions, na kung anong pinapasok mo sa isip mo, if you're really determined to become healthy again, kung nandyan yung nakikita mo yung support system mo na kailangan pang mabuhay, di ba? So it also helps through the healing process. Sige, may question dito si Miss Crescencia, no? Is there any laboratory results na ba kay Tito Sammy? Nagpa-MRI na po ba siya, Miss Abigail? As of now po, hindi pa nakapagpa-CT scan or MRI si Tito Sammy. Pero based sa mga symptoms po niya, wala na siya po ng mga symptoms niya before. Although kasi wala pa silang budget, sila as family. Kasi mahal Nagtanong po ako kay Tita Dang, around 15K, isang ganon. And ayun nga, parang di pa nila napapagawa. Pero siguro kung magkakapera sila, siguro ang bibilhin na lang nila elixir kesa yung magpaano, di ba? So, belief lang talaga kay Lord. It is hope in the Lord na pinagaling na siya. And niligpit na nga po nila yung kama, claiming na I am already healed. Di ba? Ayan, claiming. Yeah, that's right, no. One of the things na talagang makikita mo if the disease is still active or the brain tumor is active is with the symptoms. So kapag nandyan pa yung symptoms, nandyan pa yung seizures, nandyan pa yung hallucinations, andyan pa yung nahihirapan pa yung mga extremities niya na gumalaw. So ibig sabihin, active pa, no? Yung nandun pa rin yung brain tumor. But with the case of Tito Sammy, ngayon talagang nagulat ako, Miss Abigail, talaga sinusubukan niya na talagang tumayo, no? Ngayon, November 2, yung latest niya. Yeah. Grabe. So, ibig sabihin, wala nang symptoms of any seizures, wala na rin siyang hallucinations, can determine things, can talk na, di ba, nandun din siya sa Elixir Summit. So, with that, I would probably say na kung magpapa-MRI man siya, no, there will be really a great difference doon sa previous niyang case, no? So, possible talaga na talagang gumaling na talaga si Tito Sammy and claiming, no, na hindi na babalik doon sa previous case niya and tuloy-tuloy na rin. Ayan. Yes. Ayan. Yes, and are there any questions pa ba dito? So there are a lot of saying thank you, Coach. Ayan. And also meron din nagsasabi sana makatulong daw din sa seizures. Yes. So itong cases na minention ni Miss Abigail sa atin, napakadaming cases na pwede natin i-share sa iba, no? Na i-share talaga na it could be seizures, it could be ectopic pregnancy or nahihirapan magbuntis, no? And also cancer and also Bell's palsy, no? So ang dami natin pwedeng makuha dito sa shinare sa atin ni Miss Abigail. Ayan. So, with that, ayan. So, may nag-question dito. Sana pwede sa nagpe-breastfeed yung Elixir Placenta. Actually, I know some, no? Merong nag-message din sa akin. She's also a nurse. Sabi niya, breastfeeding din siya, pero nagtitake siya ng Elixir Placenta. It is case-to-case basis. Actually, we really do not recommend kasi it could also, we don't know, no? May mga sensitive mothers, may mga sensitive babies, ganyan. But you really have to ask your attending physician kung okay lang po ba yon. Kasi meron naman ng cases tayo, no, na nagpapa-breastfeed tapos nagtitake ng Elixir Placenta and wala naman pong naging effect doon sa baby because zero hormones naman po ang ating Elixir Placenta. Ayan, so but we just really need, no, na
to ask our attending physician para po safe po yung paggamit natin. Ayan, so thank you very much everyone. Ayan, mag-take ng adult PWD. Yes, pwede naman po, no? As long as we also need to see, no, yung kanyang mga laboratories and how the attending physician would also recommend that one. Okay, so I think that would be all. Thank you very much, Miss Abigail. Ayan, palakpakan naman natin si Miss Abigail. Ayan, so thank you very much for sharing the testimonies of your relatives. At the same time, yung faith, no, na faith about the product, faith to the Lord, and also your determination to become healthy. Yan, so yan yung mga tumatatak sa atin. So hopefully, GFox believers, you can also share yung mga testimonies na nito today, no, na nag-attend kayo. So hopefully, you can also share this to your wall or to your Facebook account. Ayan. So that would be all, everyone. Thank you, Miss Abigail, once again. Thank you po. Ayan. And have a great weekend. Oh, weekend na. All right. Bye-bye, everyone.